Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang lihim na kaawi ng mabato, mapakain at gawi na hindi mo alam na nakakasira dito. Naisip mo na ba kung bakit ang ating mga bato ay maaring magkaroon ng malubhang pinsala ng halos walang babala? Ang mga bato, mga kaibigan, ay isa sa mga pinakadedikado at matibay na organo sa katawan ng tao kung titingnan natin ito mula sa siyentipikong pananaw na sinamahan ng filosofiya ng buhay. May hahalin tulad natin ang mga bato sa isang tahimik na manggagawa. Araw at gabi na nililinis ang daloy ng dugo, pinapanatili ang balanse ng ating katawan. Ngunit ang nakakabahala ay ang kanilang pagiging tahimik ang siyang dahilan kung bakit madalas silang napapabayaan. Mayroong isang katotohanan na hindi alam ngang lahat. Kahit na ang pagana ng bato ay lubhang nabawasan na, ang katawan ay hindi naglalabas ng malinaw na senyales. Hindi ka makakaranas ng matinding sakit o matatalim na sintomas na magtutulak sa iyo upang agad na magpatingin sa doktor. Nangyayari ang lahat ng dahan-dahan, tahimik, tulad ng isang pader na unti-unting naluluma sa paglipas ng mataon nang hindi napapansin ng mga nakatira sa bahay. Hanggang sa isang araw, kapag nagsimulang lumitaw ang mga sintomas tulad ng pamamagang ng paa, hirap sa pahinga, pakiramdam ng bigat sa dibdib, o abnormal na pagtaas ng presyon ng dugo, doon palang nagigising ang marami at nagmamadaling pumunta sa ospital. At hindi iilan ang nahaharap sa isang napakahirap tanggapin na katotohanan. Ang kondisyon ay malala na at ang pagaling ay naging mas mahirap dahil sa katangiang itong pagiging tahimik. Sa medisina, ang bato ay madalas na tinutukoy bilang isang organong hindi gaanong nagsasalita ngunit napakahusay magtiis. Gayunpaman, ang mas nakakabahala ay sa ating pang-araw-araw na gawi sa pagkain. Mayroong mga bagay na pinaniniwalaan nating malusog at maging mabuti para sa ating kalusugan na maaring tahimik na magbigay ng presyon sa mga bato kung hindi ginagamit ng tama. Maraming tao ang may simpleng pag-isip na ang lahat ng berdeng gulay ay tiyak na mabuti. Ngunit hindi ito ganap na totoo. Ang bawat uri ng pagkain ay may sariling katangian at kung hindi naunawaan ng malinaw, ang pangmatagalang paggamit ay maaring magdulot ng malaking pasanin sa katawan. Lalo na sa mga bato, isang organong unti-unting humihina sa pagtanda. Ang mahalaga ay kapag mayroon kang sapat na kaalaman at naunawaan ng tama ang iyong katawan, maaari mong aktibong ayusin ang iyong mga gawi sa pagkain upang maprotektahan ang iyong kalusugan sa isang sustainable na paraan nang hindi nangangailangan ng komplikadong pamamaraan. Minsan, isang maliit na pagbabago lamang sa pang-araw-araw na pagkain ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba kung matiyaga mong pakikingan ang mga pagbabahaging ito hanggang sa huling minuto. Malalaman mo ang 5 uri ng gulay na tahimik na sumisira sa iyong mga bato at kabaliktaran, ang 4 na uri ng gulay na tumutulong na buhayin ang nanghihinang bato, at lalo na ang paraan upang suriin ang iyong kalagayan ng bato sa bahay sa loob lamang ng tamang 5 segundo. Isang bagay lamang ang kailangan mong baguhin sa hapagkainan at ang nanghihinang mga bato ay maaring muling mabuhay. Ako ay isang mananaliksik at kasamangang kalusugan ng mga matatanda at sisimulan nating tuklasin ng detalyado ang lahat upang mapangalagaan ang mahalagang kayamanang itong kalusugan. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang nilalamang ito, mangyaring ibahagi ito sa iyong pamilya. Minsan,
isang tamang pag-unawa lamang ay makakatulong sa atin na mapanatili ang isang napakahalagang bahaging buhay. Bahagi 1. Ang kahalagahan ng renal filter at ang mekanismo ng self-destruction. Bago natin pag-usapan ang anumang paraan ng pag-alaga o paggamot, nais kong maglaan ka ng isang sandali upang huminto, hindi upang mag-alala, kundi upang mas maunawaan ang iyong sariling katawan. Dahil kapag naintindihan natin ng tama, malalaman natin kung paano magprotekta. Kapag hindi natin naintindihan o kulang ang pag-unawa, madali nating nasasaktan ang ating sarili nang hindi nalalaman. Ang iyong mga bato ay hindi lamang isang ordinaryong organo. Ito ay isang napakapino at matibay na biological filtering system. Araw-araw, tahimik na sinasala ng bato ang humigit kumulang 150 litrong dugo, isang bilang na kung isasalin sa pang-araw-araw na imahe ay halos katumbas ng isang malaking bariles sa mga probinsya ng Pilipinas. Ngunit ang mahalaga ay hindi ang bilang kundi ang tahimik na pagtitiis. Walang tigil ang pagtatrabaho nga bato, walang day off, walang konsepto ngang pagkapagod at pahinto. Hindi lamang sa pag-alis ng dumi, ang mabato ay may tungkulin din sa pagpapanatili ng balanse ng tubig, pag-regulate ng dami ng asin, pagpapatatak ng presyon ng dugo, at pagpapanatili ng panloob na kapaligiran para sa buong katawan. Kung ihalin tulad ang katawan sa isang lungsod, ang mga bato ang water treatment plant at ang biological coordination center. Kapag nagkaroon ng problema ang sistemang ito, ang buong lungsod ay magiging labas sa kontrol. Hindi lang iyan, malalim din ang paglaho ng mga bato sa mahahalagang prosesong biolohikal tulad ng pag-activate ng bitamina D upang makatulong na palakasin ang nga buto at paggawa ng hormone na nagpapasigla sa bone marrow na gumawa ng red blood cells. Nangangahulugan ito na ang mga bato ay hindi lamang naunay sa ihi, kundi direktaring naunay sa mga buto at dugo, dalawang mahahalagang pundasyon ng katawan. Maraming matatanda ang madalas na nagbibigay pansin lamang sa puso at utak ngunit nakakalimutan na ang mga bato ang siyang tahimik na nagpapakain sa lahat. Ang pinakanakakabahala ay ito, sa laki lamang ng isang kamao, ang mga bato ay nagdadala na napakalaking trabaho sa buong buhay ng isang tao at ang trahedya ay nagsisimula sa isang napakahirap na katotohanan na hindi naiintindihan ng marami. Iyon ay ang mga bato ay halos walang kakayahang pagalingin ang sarili. Subukang ikumpara upang mas malinaw itong makita. Ang atay ay maaring makregenerate. Ang balat ay maaring gumaling pagkatapos ng pinsala. Ngunit ang tissue ngang bato kapag nasira ay nagiging scar tissue. Tulad ng isang mayabong na lupain na naging bato, ang bahaging iyon ay hindi na makakabalik sa orihinal nitong estado, hindi na ito makakapagsala ng dugo. Nangangahulugan ito na ang bawat pinsala sa bato ay isang permanenteng pakawala. Gayunpaman, ang nagiging sanhi ng kapabayaan ng marami ay ang malaking reserba ng bato. Mayroon tayong 2 bato at kapag humina ang isa naman ang tahimik na magdadala ng pasanin. Ang sakripisyong ito ang siyang lumiliha ng isang mapanganib na ilusyon. Pakiramdam mo ay normal ka pa rin, kumakain pa rin, namumuhay pa rin gayang dati, kaya iniisip mo na malusok pa rin ang iyong bato,
ngunit sa katunayan, ganap na magkaiba ang nasa loob. Isipin ang isang grupong 10 tao na magkasamang nagtatrabaho. Kapag unti-unting napagod at umalis ang bawat isa, ang natitira ay kailangang magtrabaho ng doble, triple. Ang trabaho ay tumatakbo pa rin ngunit ang kapalit ay ang tahimik na labis na karga. Sa isang punto, kapag nakaroon ng isa pang pagkasira, ang buong sistema ay babagsak ng napakabilis. Napakabilis na hindi ka makakilos. Sa klinikal na praktika, marami na akong nakasalamuha na pasyente na natuklasan lamang ang sakit sa bato sa huling yugto kapag ang pagganang ng bato ay maliit na bahagi na lamang ang natitira. Sa panahong iyon, hindi natin ito magagamot kundi wala na tayong masyadong maililigtas. Kaya ang gusto kong idiin sa iyo ay hindi takot kundi ang pagiging alisto. Hindi masakit ng maaga ang magabato tulad ng ibang organo. Ngunit kapag nagsalita ito, kadalasan ay huli na. Kaya ang pinakamahusay na paraan ay hindi maghintay ng sakit bago magamot, kundi protektahan ito bago pa man magkaroon ng sintomas. Sa filosofiya ng buhay ng Asyano, mayroong isang napakagandang kasabihan. Ang mahusay na manggagamot ay gumagamot ng sakit bago pa man ito mabuo. Gayon din sa manggabato, ang maagang pag-alaga ang tanging paraan upang mapanatili ito ng matagal. Kapag naintindihan mo ang halaga ng magabato, hindi mo nababalewalain ang pag-inom ng tubig, hindi mo napapabayaan ang iyong dieta, hindi mo na ipagwawalang bahala ang maliliit na senyales ng iyong katawan. At sa gayoy hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong mga bato kundi pinoprotektahan mo rin ang kalidad ng iyong buhay sa mga darating na taon. Bahagi 2. Apat na pangunahing sanhi ng pagbaba ng funsyon ng bato sa aking paggabay at pagsubaybay sa kalusugan ng mga matatanda. Napagtanto ko ang isang bagay na talagang nakakabahala. Karamihan sa atin ay hindi biglang nakakasakit sa bato, kundi araw-araw, unti-unti nating sinisira ang ating mga bato nang hindi natin nalalaman. Kaya, ang pag-unawa sa mga sanhi ay hindi para matakot, kundi para aktibong maiwasan habang may oras pa. Ibahagi ko sa inyo ang 4 na pinakamahalagang dahilan na lagi kong idinidiin. Dahil kung maiwasan ninyo ang mga ito, nakatapos na kayo, higit sa kalahating paglalakbay sa pagprotekta sa inyong gabato. Unukunto, ang diabetes, isang tahimik ngunit napakapopular na kaawe. Ayon sa Statistika Medisina, halos kalahati mga kaso may chronic kidney failure ay direktang nauugnay sa kondisyong ito. Kapag matagal na mataas ang blood sugar, ang maliliit na capillary sa mga bato ay unti-unting masisira. Sa simula, iyon ay maliliit na pagbabago lamang, hindi masakit, hindi nakakagulo. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pinsalang ito ay nagiging sanhi ng pagtagas ng protina sa dugo sa pamamagitan ng ihi na bumubuo ng phenomenon na tinatawag sa medisina na proteinuria. Ang nakakabahala ay ang prosesong ito ay tahimik na nangyayari sa loob ng 10 hanggang 20 taon na nagiging sanhi ng kapabayaan ng marami. Sa katotohanan, madalas kong pinapayuhan ang mga tao na bigyang pansin ang pinakamaliit na senyales, halimbawa, ang bula sa ihi. Kung maraming bula at matagal itong nawawala pagkatapos ihi, hindi na iyon normal kundi maaring isang maagang babala ng katawan. Huwag balewalain ang maliliit na detalye.
Dahil sa medisina, ang malilit na senyales ay madalas na pinto sa malalaking problema. Hindi lang iyan, mula sa mas malalim na pananaw, ang diabetes ay hindi lamang sakit ng blood sugar kundi isang kabuwang metabolic disorder na nakakapekto sa mga daluyan ng dugo, nerbiyos, at maging sa immune system. Kapag nasira na ang mga daluyan ng dugo, ang bato ang halos unang organ na naapektuhan at pinakamatindi. Pangalawa ay ang alta presyon, isang sanhi na nasa likod ngang maraming kaso ngang kidney failure na hindi pagaanong natataya ang panganib ngang marami. Madalas akong gumagamit ng isang napaka-pangkaraniwang imahe upang madali mong maunawaan. Kung ang isang tubo ngang tubig ay kailangang magtiis ng labis na presyon sa mahabang panahon, ang mahihinang punto ay unti-unting babasag. Ganun din ang mga daluyan ng dugo sa mga bato. Kapag laging mataas ang presyon ng dugo, kakapal ang pader ng daluyan ng dugo, mawawala ang elasticity at sa huli ay magiging matigas. Ang partikular na mapanganib ay mayroong isang grupo ng mga tao na hindi bumababa ang presyon ng dugo kapag natutulog sa gabi. Ayon sa natural na pisyolohiya, kapag nagpapahinga ang katawan, ang presyon ng dugo ay dapat bumaba mula 10 hanggang 20% upang ang mga bato ay magkaroon ng oras upang magpahinga. Ngunit kung mataas pa rin ang presyon ng dugo sa buong gabi, nangangahulugan iyon na ang mga bato ay kailangang magtrabaho sa isang tuloy-tuloy na estado ng pagkabahala sa loob ng 24 na oras tulad ng isang makina na hindi kailanman pinapatay. Sa paglipas ng panahon, ang labis na karga na ito ay magdudulot ng hindi na mababawing pinsala. Mula sa pananaw ng filosofiya, ito ay isang napakalalim na aral. Ang katawan ng tao ay nangangailangan din ng ritmo ng pahinga at pagaling. Kung mamuhay tayo laban sa batas na ito, ang mga kahihinatnan ay mag-ipon paglipas ng panahon. Pangatlo, ang chronic glomerulonephritis, isang kondisyon kung saan ang maliliit na filter sa bato ay nagiging inflamed at nasira. Sa gayoy, hindi natumpa ang paggana ng filter na nagiging sanhi ng pagkawala ng makinakailangang panatilihin, habang ang mga lason naman ay naipon. Ang mga sintomas ay maring abnormal na kulay ng ihi, malabo o may halong dugo. Ito ang senyales na lagi kong idinidiin sa inyo. Kapag nakakita kayo ng anumang abnormality sa ihi, magpatingin kaagad, huwag mahintay. Sa katotohanan, maraming tao ang madalas na binabalewala ang mga unang senyales dahil iniisip nilang walang mangyayari, ngunit ang pagpapaliban na iyon ang nagiging sanhing tahimik na paglala ng sakit sa isang mahirap kontrolin na yugto. Pang-apat, ang genetic factor at epektong gamot. Ito ang dahilan na hindi inaasahan ng marami. Mayroong mga sakit tulad ng genetic polycystic kidney disease na maaring hindi magpakita ng malinaw na sintomas hanggang sa edad ng katamtaman. Kung mayroon kang family history, napakahalaga ang maagang screening. Dahil ang maagang kaalaman ay hindi para matakot, kundi para mas maging aktibo sa pamumuhay ng mas angkop. Bukod pa rito, isang napakapopular na pagkakamali ay ang labis na paggamit ng pain relievers at anti-inflammatory drugs. Maraming tao kapag may pananakit ngang kasukasuan o likod, ay basta na lamang bumibili nga dahil sa mabilis na epekto. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang nga gamot na ito ay maaring magpababa nga daloy ngang dugo sa mga bato
na nagiging sanhi ng kakulangan ng nutrisyon ng mga bato at unti-unting humihina. Hindi lamang makamot kundi making ang mga food supplements na hindi malinaw ang pinakmulan ay naktatako na malaking panganib. Sa katunayan, nakasalamuha ko na ang maraming kaso ang malubhang pinsala sa bato dahil lamang sa pagtitiwala sa mga labis na advertise na produkto. Nagpapaalala ito sa atin ng isang napakahalagang bagay. Hindi lahat ng na-advertise na maganda ay talagang mabuti para sa katawan. Kapag tiningnan natin ang apat na dahilan na ito, mapagtatanto mo ang isang karaniwang punto. Lahat ng ito ay hindi nangyari sa isang araw kundi resulta ng isang matagal na akumulasyon. At dahil dito, ang pinakamahalaga ay hindi ang paghahanap ng lunas kapag malala na kundi ang pag-ayos ng pamumuhay ng maaga mula sa pinakamaliit na bagay. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ng dalawa sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na ito ngang malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 3. Paano basahin ang mga resulta ng laboratory test para protektahan ang iyong sarili? Una sa lahat, nais kong maunawaan ninyo ang isang napakahalagang bagay. Ang sakit sa bato ay hindi isang kayat na hatol kundi isang proseso na maaaring subaybayan, kontrolin, at maging pabagalin kung alam natin kung paano basahin ng tama ang mga senyales ng katawan sa pamamagitan ng laboratory test. Ang modernong medisina ay hindi lamang para gamutin ang sakit kundi isa ring mikroskopyo na tumutulong sa atin na makita ang panganib ng napakaaga bago pa man magsalita ang katawan sa pamamagitan ng sakit. Sa totoo lang, upang masubaybayan ang kalusugan ng mga bato, hindi mo kailangan ng labis na komplikadong laboratory test. Kailangan lamang ng dalawang pangunahing uri, blood test at urine test. Ngunit ang mahalaga ay maunawaan ang kahulugan sa likod ng mga numerong iyon at hindi lamang tingnan at balewalain. Sa blood test, kailangan mong bigyang pansin ang creatinine level. Ito ay isang waste product na nabuo mula sa aktibidad ng kalamnan at sinasala ng bato palabas ng katawan. Kapag mataas ang creatinine, hindi iyon nakataon lamang kundi isang senyales na bumababa ang kakayahan ng mga bato na magsala. Sa madaling salita, kung ang bato ay parang isang water filter, ang creatinine ay ang dumi. Kapag humina ang filter, mas maraming dumi ang maipon sa tubig. Gayunpaman, ang pagtingin lamang sa creatinine ay hindi sapat. Ang palagi kong idinidiin sa inyo ay ang EGFR, ang glomerular filtration rate, dahil ito ang tunay na gintong sukatan ngang pagana ngang bato. Sinasabi nito kung gaano karaming dugo ang kayang salain ng iyong mga bato bawat minuto at sa gayon ay sumasalamin ng tumpa sa antas ng kalusugan o kahinaan ng organong ito. Kapag ang GFR ay 70 o mas mataas, maari kang medyo mapanatag dahil ang mga bato ay gumagana pa rin ng mayos. Ngunit ang nakakabahala ay maraming tao ang nagiging kampante sa yuktong ito. Samantala, sa aking pananaw, ito ang pinakamahalagang panahon upang protektahan ang mga bato. Dahil kapag malusog pa ang pag-ayos ng pamumuhay ay magbibigay ng pinakamataas na bisa. Kapag bumaba ang GFR sa ibabangang 60, nangangahulugan iyon na opisyal na nagsimula ang proseso ng pagbabaang paggana ng bato. Bagamat maari mo paring maramdaman na ikaw ay ganap na normal, ito ang pinakamalaking bitak ng sakit sa bato. Walang sakit, walang pakapagod, ngunit tahimik na umuunlad ang pinsala. Kung maghihintay ka hanggang sa lumitaw ang malinaw
na sintomas bago kumilos. Madalas nahuli na ang gintong panahon kapag ang GFR ay nasa pagitan ng 30 at 45, nawalan na ang higit sa kalahati ng kapasidad sa pagtatrabaho ang mga bato. Sa panahong ito, nagsisimula ng lumitaw ang mga senyales tulad ng pamamaga ng paa, pag-iipon ng tubig, matagal na pakapagod. Kung patuloy na bumaba sa ibaba ang 30, papasok ka sa mas malalang yugto na may anemia, mahinang buto, metabolic disorder, at ang kalidad ng buhay ay nagsisimula ng malinaw na maapektuhan. Kapag ang GFR ay mas mababa sa 15, iyon ang end-stage kidney failure, at sa panahong ito ang buhay ay halos ganap na nakasalalay sa dialysis o kidney transplant. Nais kong linawin ito hindi upang takutin ka kundi upang maunawaan mo ang halaga ng maagang pag-iwas. Dahil kapag nakarating ka na sa yuktong ito, malaki ang pagbabago sa buhay. Ang dialysis ay hindi lamang isang medikal na pamamaraan kundi isang pangmatagalang obligasyon. Bawat linggo ay kailangang pumunta sa ospital ngang maraming beses. Bawat beses ay tumatagal ngang maraming oras upang ang dugo ay mailabas mula sa katawan salain sa pamamagitan ng makina at pagkatapos ay balik. Hindi lamang ang pisikal ang apektado kundi pati na rin ang mental at ang kalayaan sa buhay ay malubhang limitado. Ang pagkain ay kailangang mahigpit na kontrolin. Ang damingang tubig ay kailangang kalkulahin ng paisa-isa. Mula sa pananaw ng isang nagtatrabaho sa larangangang pangangalaga sa kalusugangang matatanda, nais kong maunawaan ninyo na ang laboratory test ay hindi upang lumikha ng takot kundi upang bigyan tayo ng kapangyarihan na maging aktibo. Kapag alam mo kung nasaan ang iyong mga numero, maaari kang mag-adjust sa tamang panahon sa halip na hayaan ang lahat na lumipas ng walang malay. Bukod pa rito, sa urine test, ang paglitaw ng protina ay isa ring napakahalagang senyales. Ang normal na bato ay magpapanatili ng protina sa dugo, ngunit kapag nasira ang filter, ang protina ay lalabas. Ito ang isa sa mga pinakaunang senyales ng pinsala sa bato na binabaliwala ng marami. Kung titingnan natin ng mas malalim, ang manumero ng laboratory test ay hindi lamang tuyong data kundi ang wika na ginagamit ng katawan upang kausapin ka. Ang problema ay kung handa tayong makinig. Ang taong marunong mag-alaga sa kalusugan ay hindi ang taong madalas magpatingin sa doktor kundi ang taong naunawaan ang kahulugan ng bawat resulta at kumikilos sa tamang panahon. Bahagi 5. Mga gulay na mayaman sa potassium na nakakasira sa bato, panganib sa kidney failure. Ito ang bahagi na palagi kong idinidiin sa inyo. Dahil napakaraming pagkakamali sa pagkain ay hindi nagmumula sa maling pagkain, kundi sa maling pag-unawa sa tamang paggamit. Ang magulay na mayaman sa potassium ay mga pagkain na mabuti para sa malusog na tao. Ngunit kapag bumababa ang paggana ang bato, ang sobrang potassium ay hindi mailalabas ng lubusan at maipon sa dugo na magdudulot ng hyperkalemia. Ito ay isang mapanganib na kondisyon na maaring direktang makaapekto sa puso. Unang uri ng gulay, amaran, uray o kulitis. Ang amaran ay isang karaniwang gulay sa mga hapagkainan sa Pilipinas, lalo na ang sariwang pulang sabaw amaran sa mainit na panahon. Maraming tao ang nagsasabi na ang amaranth ay nakakapagpalamig ng atay at nakakatulong sa detoxification ng bato. Ngunit sa katunayan, totoo lamang ito kapag malusog pa ang katawan at ginagamit ng tama. Ang problema ay ang amaranth ay naglalaman ng mataas na antas ng oksalate.
kapag nasa katawan, ang oksalate ay sumasama sa calcium upang bumuo ang calcium oxalate crystals. Ito ang karaniwang sangkap ang kidney stones. Ang makristal na ito ay napakaliit sa simula, hindi masakit, ngunit kung matagal na itong naion, bubuo ito ngang tunay na bato. Ang mahalaga ay ang sabaw ngang amaranth ay naglalaman ngang pinakamataas na dami nga natunaw na oksalate. Kung regular itong iinumin, tataas ang panganib ngang crystallization sa mga bato, lalo na sa mga matatanda na uminom ng kaunting tubig, may underlying conditions tulad ng alta presyon, diabetes, o mahina ang bato. Ang panganib na ito ay mas mabilis na tumataas. Minsan, sapat na ang isang maliit na bato upang makabawas ng malaki sa paggana ng bato sa paglipas ng panahon. Kaya paano gamitin ng tama ang amaran? Maari mo itong kainin, ngunit isang beses o dalawang beses lamang sa isang linggo. Iwasan ang tuloy-tuloy na paggamit. Kapag niluluto, itapon ang unang pinagpakuluan at huwag itong gamiting muli. Maangipas ang amaranth sa kalabasa o lukpati upang mabawasan ang epekto ng oxalate. Para sa mga may history ng kidney stones, diabetes, o mahina ang bato, dapat nilang limitahan at unahin ang mas magagaan na gulay tulad ng repolyo, patola, o dahon ng kamote. Maraming tao ang madalas magtaka kung bakit ang mga pagkain na kinasanayan na mula pa noong bata ay nagiging panganib kapag matanda na. Ang sagot ay napakaliwanag. Nagbago ang ating katawan. Ang mga bato pagkatapos ngang maraming taon ngang pagtatrabaho ay parang isang makina na naluma. Kung patuloy na gagamitin ayon sa lumang nakasanayan ng hindi inaayos, lalong lalaki ang pasanin. Ikalawang uring gulay, spinach. Ang spinach ay matagal nang itinuturing na isa sa pinakamayaman sa nutrisyon na gulay na madalas inirekomenda para sa anemia, mabuti para sa mata, at nagpapalakas ng kalusugan. Gayunpaman, ang hindi gaanong napapansin ay para sa mga taong may nabawasan na paggana ng bato. Ang gulay na ito ay nagtatagong malaking panganib kung hindi gagamitin ng tama. Ang kailangan mong bigyang pansin sa spinach ay ang mataas na nilalaman ng potassium at oksalate. Para sa isang malusog na tao, ito ay isang benepisyo, ngunit para sa isang taong may mahinang bato, ang potassium na hindi mailalabas sa oras ay mag-ipon sa dugo na magdudulot ng hyperkalemia. Kasabay nito, ang oksalate kapag isinama sa calcium ay bubuo ng kristal na sa paglipas ng panahon ay madaling maging bato sa bato. Ang sanhi ay hindi sa maling pagkain ng spinach kundi ang katawan ay hindi na kayang iproseso ang malaking damingang potassium tulad ng dati. Ito ay napakakaraniwan sa mga matatanda kapag ang paggana ng bato ay unti-unting humihina ng tahimik ng walang malinaw na sintomas. Ang isa pang punto na kailangan mong maunawaan ay ang paraan ng pagluluto ay malaki rin ang epekto. Maraming tao ang may ugali na ilagay ng hilaw o pakuluan sa sabaw at inumin ang sabaw. Ngunit ito mismo ang nagpapanatili ng lahat ng natuna na potassium at oksalate na nagiging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng mga bato. Kung magpapatuloy ang kondisyong ito, hindi lamang tataas ang panganib ng bato kundi makakaapekto rin sa cardiovascular at nervous system. Kaya paano gamitin ang spinach ng ligtas? Una, dapat mong kainin ito sa katamtamang dalas. Sapat na ang 1 hanggang 2 beses sa isang linggo. Pangalawa,
dapat mong pakuluan muna at itapon ang unang pinagpakuluan dahil ang karamihan sa natunaw na oksalate at potassium ay lalabas kasama ang tubig. Pangatlo, huwag kainin ng hilaw o kumain ng napakarami sa isang upuan, lalo na para sa mga taong may senyales ng mahinang bato o may underlying conditions. Para sa mga may history ng bato, diabetes o alta presyon, ang pagpili ng gulay ay kailangan ng mas maingat. Maaring palitan ang spinach ngang mas magaan na gulay tulad ngang kalabasa, upo, o dahon ngang kangkong na madaling matunaw at nakakabawas ngang presyon sa bato. Ikatlong uring gulay, patatas. Mga kaibigan, ang patatas ay isang napakakaraniwang pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan ng mga Pilipino mula sa sabaw, gisa hanggang sa merienda. Maraming tao ang naniniwala pa rin na ang patatas ay isang pagkain na mild, madaling tunawin, mayaman sa enerhiya, at angkop para sa lahat ng edad. Hindi ito mali, ngunit totoo lamang ito kapag malusok pa ang mga bato. Para sa mga taong may mahinang bato, ang patatas ay maaring maging isang tahimik na pasanin kung hindi alam kung paano gamitin ng tama. Ang problema ay ang nilalaman ng potassium sa patatas ay medyo mataas. Kapag maayos pa ang nabato, madaling may lalabas ang labis na potassium sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag humina na ang nabato, ang potassium na hindi may lalabas sa oras ay mag-ipon sa dugo na magdudulot ng hyperkalemia. Ito ay isang mapangganib na kondisyon na maaring magdulot abnormalidad sa ritmo, puso, panghina, kalamnan, at maging biglang cardiac arrest kung hindi makontrol. Sa pamamahitan kasong ito, palagi kong idinidiin na walang pagkain na ganap na masama, mayroon lamang maling paraan ng paggamit na hindi akma sa kalagayan ng katawan. Ang patatas ay hindi masama, ngunit kung gagamitin ng hindi tama, lalo na sa mga matatanda na may nabawasan na pagganang bato, ang kahihinatnan ay maaring napakatahimik ngunit mapanganib. Kaya paano gamitin ang patatas ng ligtas? Una, dapat mong limitahan ang madalas na pagkain ng patatas. Gumamit lamang ang 1 hanggang 2 beses sa isang linggo kung hindi na malusog ang mga bato. Pangalawa, kapag niluluto, dapat mong hiwain ng maliliit ang patatas at ibabad sa tubig bago lutuin. Pagkatapos, pakuluan at itapon ang unang pinagpakuluan upang mabawasan ang dami ng potassium. Ito ay isang simpleng ngunit napaka-epektibong paraan na madalas na binabalewala ng marami. Pangatlo, dapat mong ipares ang patatas sa mga gulay na may mas mababang nilalaman ng potassium tulad ng repolyo o patola upang mabawasan ang metabolic pressure sa mga bato. Lalo na para sa mataong may senyales ng kidney failure, diabetes, alta presyon, o umiinom ng gamot sa mahabang panahon, ang pagkain ng patatas ay kailangang pag-isipan ng mas maingat at hindi dapat ituring na ganap na kapalit ng pangunahing pagkain kundi isang kontroladong side dish lamang. Ika-4 na uring gulay, kamatis. Mga kaibigan, ang kamatis ay isa sa mga pamilyar at itinuturing na pinakamalusok na pagkain sa pang-araw-araw na hapagkainan, mula sa sinigang, niluto kasama mga itlog, hanggang sa hilaw na pagkain. Palaging inirekomenda ang kamatis dahil sa yaman nito sa bitamina at antioxidants. Gayunpaman, sa pananaw ng isang medikal na profesional, nais kong maunawaan ninyo ang isang mahalagang bagay na hindi lahat ng mabuti para sa malusok na tao ay angkop para sa isang taong
may mahinang bato. Ang kailangan mong bigyang pansin sa kamatis ay ang medyo mataas na nilalaman ng potassium, lalo na kapag kinakain ng marami o ginagamit bilang katas. Para sa isang normal na tao, ang potassium ay nakakatulong na patatagin ang presyon nega dugo at sumusuporta sa kalusugan nega puso. Ngunit kapag bumababa ang pagganang bato, ang potassium na hindi may lalabas ng lubusan ay mag-ipon sa dugo na magdudulot ng hyperkalemia na nagiging sanhi ng pagkapagod, pamamanhid, at abnormal na ritmo enehe puso. Bukod pa rito, ang kamatis ay naglalaman din ng oksalate. Bagamat hindi masyadong mataas tulad ng ibang gulay, ngunit kung madalas at matagal na itong ginagamit, lalo na sa mga taong may history ng bato sa bato, maaari pa ring mag-ambag sa pagbuo ng calcium oxalate crystals na sa paklipas ng panahon ay nagiging bato. Nakasalamuha ko ang isang kaso ni Aling Rosa, 58 taong gulang, na nakatira sa Batangas. Mayroon siyang ugali na uminom ng isang baso ng sariwang katas ng kamatis tuwing umaga dahil sa paniniwalang magpapaganda ito at mabuti sa puso. Sa simula, naramdaman niyang mas magaan ang kanyang katawan, ngunit pagkatapos ng ilang buwan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkapagod, mabilis na pagtibok ng puso ng abnormal at kung minsan ay pamamanhid na kamay. Nang magpatingin siya, ipinakitang resulta na mataas ang antas ng potassium sa kanyang dugo habang bahagyang bumaba ang pagana ng bato na hindi niya alam dati. Ang kasong ito ay nagpapakita ng isang napakalinaw na bagay. Ang problema ay hindi sa kamatis kundi sa paraan na paggamit at dalas na hindi akma sa katawan. Lalo na kapag ang kamatis ay piniga upang maging katas, mas mabilis na masisipsip ang potassium at ang mga natunaw na sangkap na nagiging sanhing labis na pagtatrabaho ng mga bato sa maikling panahon. Kaya paano gamitin ang kamatis upang maging ligtas at kapaki-pakinabang? Una, dapat kang kumain sa katamtamang dami. Hindi dapat gamitin ng tuloy-tuloy araw-araw sa malaking dami. Pangalawa, dapat mong unahin ang lutong kamatis kaysa sa hilaw na pagkain o madalas na pag-inom ng katas dahil ang prosesong pagluluto ay nakakatulong na mabawasan ang metabolic burden. Pangatlo, dapat mong ipares ang kamatis sa iba pang gulay tulad ng upo, kalabasa, o mild na gulay upang balansehin ang nutrisyon. Para sa mga taong may history ng kidney failure, alta presyon, diabetes o bato sa bato, kailangang bigyang pansin ang hindi pagtingin sa kamatis bilang isang pagkain na maaaring kainin ng kahit gaano karami. Ang pagkontrol sa bahagi at dalas ay ang susi upang protektahan ang mga bato. Ikalimang uring gulay, sayote tops, dahon ng sayote. Mga kaibigan, ang sayote tops ay isang napakakaraniwang gulay sa mga hapagkainan sa Pilipinas. Lalo na itong gustong marami dahil sa tamis nito, madaling kainin at itinuturing na pampalamig at pampalusok. Matagal nang sinasabi na nakakatulong ang sayote tops sa pagpapalamig at detoxification at mabuti para sa katawan. Gayunpaman, tulad ng maraming iba pang pagkain, ang mahalaga ay hindi kung ito ay mabuti o hindi kung ito ay angkop sa iyong kasalukuyang kalusugan. Lalo na sa mga taong may nabawasan na pagganang bato, ang kailangan mong bigyang pansin sa sayote tops ay ang medyo mataas na nilalaman ng potassium. Kasabay nito, mayroon din itong oksalate, dalawang salik na kailangang pag-ingatan ng mga taong may mahinang bato. Kapag hindi na gumagana ng epektibo ang mga bato, ang potassium ay hindi mailalabas ng lubusan na nagdudulot ng hyperkalemia na nagre-resulta sa mga sintomas tulad ng pagkapagod,
pamamanhit ng kamay at paa, at irregular na tibok puso. Samantala, kung ganggok salate ay naipon ng matagal, maaari itong sumama sa kaltsumupang bumo energy kaltsumoksalate crystals na nagpapatas energy panganib energy bato sa bato. Kapag inalam ng maigi ang dieta, unti-unting lumilinaw ang sanhi. Hindi masama ang sayote tops kundi dahil sa labis na madalas, matagal, at hindi akma sa kalagayan ng katawan ang paggamit, lalo na maraming tao ang may ugali na kumain ng buong sabaw ng sayote tops habang ang sabaw na ito ay naglalaman ng mataas na dami na natunaw na potassium at oxalate na nagiging sanhi ng mas matinding pagtatrabaho ng mga bato. Kaya paano gamitin ang sayote tops ng ligtas? Una, dapat mong limitahan ang dalas, 1 beses o 2 beses lamang sa 1 linggo ang dapat kainin. Pangalawa, kapag niluluto, maaaring lutuin ng maigi at hindi dapat abusuhin ang sabaw, lalo na kung may senyales ng mahinang bato. Pangatlo, dapat ipares ang sayote tops sa iba pang gulay tulad ng kalabasa, patola, o mild na repolyo upang mabawasan ang metabolic pressure. Para sa may history, NJ bato sa bato, diabetes, alta presyon, o may problema sa bato, kailangang pag-isipan ng mas maingat ang pagkain ng sayote tops. Hindi ito dapat ituring na gulay na maaring kainin ng kahit gaano karami kundi kailangang gamitin ng kontrolado. Gayunpaman, hindi ko kayo pinapayuhan na tuluyang itapon ang mga gulay na ito dahil mayroon din silang ibang mahalagang nutrisyon. Maaari pa rin kayong kumain nito kung alam ninyo kung paano ito ihanda ng tama ayon sa siyentipikong pamamaraan. Hiwain ng manipis ang mga gulay at ibabad sa malinis na tubig ng hindi bababa sa 2 oras bago lutuin. Kasabay nito, ang paglalaga o pagpapakulo ng gulay at pagkatapos ay pagtatapon ng tubig ay makakatulong na alisin ang 30 hanggang 50% ng labis na potassium. Ito ay isang mahalagang tip na dapat tandaan ngang mataong may sakit sa bato upang protektahan ang kanilang sarili. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahaging ito, mangyaring magkomento ngang apat sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama sa paglalakbay na itong malusok at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Bahagi 6, 4 na gintong pagkain para ibalik ang nanghihinang bato, kabaliktaran sa mga pagkain kailangang. Limitahan na aking tinalakay sa itaas. Maaari kang aktibong magbigay sustansya at protektahan ang iyong mga bato sa pamamagitan ng pagpilingang angkop na pagkain. Sa aktwal na pagpapayo, lagi kong idinidiin na mas mahalaga ang kumain ng tama kaysa kumain ng marami. At minsan, sa pagbabago lamang ng ilang karaniwang pagkain, malaki na ang naitutulong mo sa iyong mga bato. Nasa ibaba ang 4 na uri ng pagkain na madalas kong tinatawag na gintong pagkain para sa mahinang bato na madaling makita sa mga pamilihan sa Pilipinas at ligtas kung gagamitin ng tama. Una, pipino, isang pamilyar na prutas ngunit nagtataglay ng malaking halaga para sa kalusugan ng bato kung naiintindihan mo ng tama at ginagamit ng tama. Mula sa siyentipikong pananaw, ang pipino ay naglalaman ng silitsa, isang aktibong sangkap na may kakayahang maging antioksidan at protektahan ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga bato mula sa tahimik na pag-atake ng mga free radicals. Ito ay partikular na mahalaga dahil ang bato ay gumagana batay sa isang napakapino na sistemang microvessels. Ang maliit na pinsala lamang na naipon sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot na pagbabang paggana.
Bukod pa rito, ang pipino ay may napakataas na nilalaman ng natural na tubig, humigit kumulang 75% na tumutulong na suportahan ang prosesong paglilinis ng katawan ng mahinahon, nagpapalabnaw sa ihi at sa gayoy nakakabawas ng presyon sa urinary system. Isa pang napakahalagang punto ay ang mababang nilalaman ng potassium, humigit kumulang 150 mg bawat 100 gramo, na angkop kahit sa mga taong may nabawasan na paggana ng bato na nangangailangan ng mahigpit na kontrol sa electrolyte. Gayunpaman, nais kong maunawaan ninyo ang isang prinsipyong mahalaga sa pangangalaga sa kalusugan ng matatanda na walang pagkain na mabuti kapag inabuso. Ang pipino ay may pampalamig na epekto kung labis itong kakainin, lalo na ng hilaw. Maaring magdulot ito ng pananakit ng tiyan at pamamaga, lalo na kapag humina na ang digestive system sa paglipas ng mga taon. Kaya, dapat kang kumain sa katamtamang dami. Maaring kainin ng hilaw pagkatapos hugasan ng maigi o lutuin sa mga magagaan na sabaw upang mas akma sa katawan. Kung maaari, kainin din ang balat dahil dito matatagpuan ang maraming mahahalagang nutrisyon na madalas nating hindi sinasadyang binabalewala. Ikalawa, repolyo. Isang gulay na personal kong pinahahalagahan ng lubos sa pagsuporta sa mga bato at pagbabawas ng metabolic burden. Ang repolyo ay naglalaman ng maraming compound na may natural na detoxification na kakayahan na tumutulong sa katawan na iproseso ang mga waste products ng epektibo nang hindi pinapagot ang mga bato. Sa konteksto ng katawan ng matatanda na unti-unting bumababa ang kakayahang mag-adjust sa sarili, ang pagpili ng mga pagkain na magaan sa bato tulad ng repolyo ay isang napakatalinong pagpipilian. Hindi lang iyan, ang nilalaman ng potassium sa repolyo ay katamtaman na tumutulong sa iyo na madaling makontrol ang electrolyte balance. Ito ay partikular na mahalaga para sa mga taong may underlying kidney o heart conditions. Ngunit ang gusto kong idiin ng mas malalim ay nasa paraan ng pagluluto. Ang sariwang repolyo o bahagyang nilaga ay napakabuti. Ngunit kapag ginawa itong atsara o inasnan na repolyo, napakataas ng dami ng asin at ang asin mismo ang isa sa mga pinakamapanganib na tahimik na kawaii nga bato dahil nagpapataas itong presyon ng dugo at pinipilit ang mga bato na magtrabaho ng labis upang ayusin. Maraming tao ang nagpapanatili ng ugali na kumain ng atsara dahil sa masarap na lasa at madaling tunawin. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, ito ay isang pasanin na naipon sa paglipas ng panahon na hindi napapansin ng lahat. Ikatlo, karot. Isang napakakaraniwang ugat sa pang-araw-araw na hapagkainan, ngunit ang halagaeng nutrisyon nito ay madalas na binabalewala. Mula sa siyentipikong pananaw, ang karot ay napakayaman sa beta-carotene. Ito ay isang precursor ng vitamina A na may malakas na kakayahang maging antioxidant na tumutulong na protektahan ang mga sel sa katawan, lalo na ang mga sel ng bato, mula sa tahimik na pag-atake ng mga free radicals. Para sa mga matatanda, kapa ang mekanismong pagtatanggol sa sariling katawan ay unti-unting bumababa sa paglipas ng panahon. Ang pagdaragda ng pagkain na may kakayahang magpababa ng pamamaga at magprotekta sa mga sel ay hindi na opsyon kundi isang mahalagang pangangailangan.
Isa pang napakahalagang punto ay ang karot ay may mababang glycemic index. Ito ay partikular na angkop para sa mga taong may diabetes. Isa sa mga pangunahing sanhing kidney failure. Kapag kontrolado mo ng mayos ang iyong blood sugar, nangangahulugan iyon na binabawasan mo ang metabolic pressure sa mga bato na tumutulong sa mga bato na huminga ng mas magaan sa kanilang tahimik na pagtatrabaho araw-araw. Gayunpaman, ang gusto kong ipaalala sa inyo ay hindi lamang sa kung ano ang kinakain kundi sa kung paano ito kinakain. Maraming tao ang may ugali na kumain ng hilaw na karot ng ganap. Hindi ito mali. Ngunit kung nais mong dagdagan ang kakayahang masipsip ang mga bitamina na natutunaw sa taba, ang paglulutong karot kasama ang kaunting mantika ay makakatulong sa katawan na masipsip ang mga nutrisyon ng mas epektibo. Isang maliit na pagbabago lamang sa paraan ng pagluluto, ngunit lumiliha nga malaking pagkakaiba sa halaga nga nutrisyon na natatanggap ng katawan. Ika-4, labanos. Isang simpleng pagkain na madaling makita ngunit naktataglayng napakataas na halaga para sa parehong digestive system at pagganang bato. Ang labanos ay naglalaman ng maraming natural na digestive enzymes na tumutulong sa katawan na iproseso ang pagkain ng mas madali. Mula doon, bumababa ang metabolic burden na kailangang hawakan bato. Kapag maayos na kumakana ang digestive system, nababahakinan din ang trabaho bato. Hindi na kailangang magtrabaho ng labis tulad ng kapag ang katawan ay nasa estado ng disorder. Bukod pa rito, ang compound sa labanos ay mayroon ding natural na anti-inflammatory properties na tumutulong sa katawan na labanan ang tahimik na pinsala na nangyayari sa loob. Ito ay isang napakahalagang salik dahil ang karamihan sa mga sakit sa bato ay tahimik na umuunlad. Hindi nagdudulot ng malinaw na sakit sa maagang yugto. Isang bagay na lagi kong ipinapaalala sa inyo ngunit maraming tao ang hindi sinasadyang binabalewala ay ang balat ng labanos. Ipinapakita ng maraming pag-aaral na ang balat na ito ay naglalaman ng mas maraming antioxidant kaysa sa laman sa loob. Kaya, kung maaari, hugasan ng maigi at gamitin ang buong balat sa halip na balatan ng ganap tulad ng matagal ng nakasanayan. Minsan, ang mismong inaakala nating hindi mahalaga ay siyang nagtatagli ng pinakamahalagang nutritional values. At kung sa tingin mo ay nararapat itong ilapat, mangyaring mag-iwan ng komento ng 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig ka kundi isang maliit na pangako sa iyong sariling kalusugan. Bahagi 7. Manggagawi sa pag-ehersisyo at manggabawal sa bato. Pagdating sa pagprotekta sa bato, maraming tao ang iniisip lang ang gamot o pagkain ngunit nakakalimutan ang isang napakahalagang salik at iyan ay ang ehersisyo. Batay sa klinikal na karanasan at siyentipikong rekomendasyon, lagi kong pinapayuhan na panatilihin ang hindi bababa sa 150 minuto ng ehersisyo bawat linggo. Ang mga simpleng aktibidad tulad ng mabilis na paglalakad, paglangoy o pagbibisikleta ay napakaangkop para sa mga nasa katamtaman at matatanda. Kung bawat araw ay maglalaan kang humigit kumulang 30 minuto o hahatiin ito sa 3 beses, bawat beses ay 10 minuto, ang benepisyo na makukuha ay malaki pa rin para sa cardiovascular system at pagganang bato. Ang mahalaga ay hindi ang pag-ehersisyo ng mabigat o magaan kundi
Ang pag-ehersisyo sa tamang antas. Isang madaling makilalang senyales ay kapag nag-ehersisyo ka at medyo naghahabol ng hininga ngunit nakakausap pa rin ng normal, iyan ang perpektong intensity. Sa antas na ito, mas maayos ang daloying dugo at ang maliliit na daluyang ng dugo sa mga bato ay mas regular na napapakain. Kaya natural na nababawasan ang presyon ng pagsala. Bukod pa rito, partikular kung idinidiin ang pagpapanatili ng muscle mass, maraming matatanda ang nag-isip na sapat na ang paglalakad. Ngunit sa katunayan, ang kalamnan ang siyang tumutulong sa mga bato na gumanap ng mas madali. Ang masimpleng ehersisyo tulad ng pagtayo at pag-upo na ginagawa 2 beses sa isang linggo ay maaring magdulot ng malaking benepisyo kapag malakas ang kalamnan. Mas epektibong ginagamit ng katawan ang asukal at enerhiya, kaya nababawasan ang metabolic burden na kailangang iproseso ng bato. Gayunpaman, bukod sa mga dapat gawin, mayroon ding mga bagay na kailangan kong sabihin sa inyo ng may pinakamataas na pagkaseryoso. Iyon ang mga bagay na dapat na talagang iwasan. Una, ang paninigarilyo. Kung naninigarilyo ka pa rin, sasabihin ko ng direkta na walang paraan para protektahan ang mga bato kung hindi mo titigilan ang paninigarilyo. Ang nikotine at ang mga lason sa sigarilyo ay sisirain ang sistema ng mga daluyan ng dugo, lalo na ang maliliit na daluyan ng dugo sa mga bato na magpapabilis sa proseso ng kidney failure ng maraming beses. Mayroong mga kaso na aking nakasalamuha kung saan ang pagtigil sa paninigarilyo sa loob lamang ng ilang buwan ay nakpabuti na ng malinaw sa mga indikator ng bagana ang bato. Ipinapakita nito na palaging binibigyan tayo nga pagkakataon nga katawan na itama ang mga pagkakamali. Kailangan lang nating magbago. Pangalawa, ang alak. Sa kulturang lipunan, minsan mahirap iwasan ang pag-inom ng alak ngunit kailangan mong maunawaan ng malinaw ang iyong limitasyon. Hindi dapat lumampas ang mga lalaki sa 2 baso bawat araw at ang mga babae sa 1 baso. Gayunpaman, para sa mga taong may senyales ng kidney failure, mas mabuti na iwasan ng husto o tuluyang itigil dahil ang alak ay hindi lamang nakakaapekto sa atay kundi hindi direkta ring nakakagulo sa balanse ng tubig at electrolyte sa katawan, kaya nagdudulot nege presyon sa mga bato. Pangatlo, ang ugaling pag-inom ng tubig. Ang tubig ay tila simple, ngunit isang mahalagang salik. Para sa isang normal na tao, ang pag-inom ngang humigit kumulang 1 at 5 tens hanggang 2 litro ngang tubig bawat araw ay makakatulong sa mga bato na mas epektibong salain ang waste product at mabawasan ang panganib ngang bato sa bato. Ngunit kailangan ko ring idiin ang isang napakapopular na pagkakamali. Iyon ay ang pag-inom ngang labis na tubig sa isang upuan. Maari nitong palabnawin ang sodium sa dugo na magdudulot ng hiponatremia. Ito ay isang mapanganib na komplikasyon na hindi inaasahan ng marami. Kaya, uminom ng tubig ng pantay-pantay sa buong araw sa halip na mabilis sa maikling panahon. Para sa mga nasa advanced na yugto ng kidney failure o sumasailalim sa dialysis, mas kailangang mahigpit ang pagkontrol sa tubig. Sa panahong ito, halos wala nang kakayahan ang katawan na maglabas ng tubig. Kung labis ang pag-inom, maipon ang tubig sa katawan na magdudulot ng pulmonary edema, heart failure, at maging banta sa buhay. Hindi ito babala na theoretical kundi isang katotohanan
na nakita ko ng maraming beses sa aking trabaho. At kung sinusubaybayan mo pa rin hanggang dito, nais kong anyayahan kang mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Yan ang paraan upang malaman ko na nakatanggap kang kapaki-pakinabang na kaalaman at nakita mo itong mahalaga. Bahagi 8. Mga senyales ng red alert at paano mag-check ng pamamaga sa bahay. Sa huling bahaging ito, nais kong pakinggan mo talaga ang iyong katawan. Ang mga bato ay isang organong napakabihira magsalita. Kapag nagsalita ito, kadalasan ay matagal na itong naktis. Kaya, ang maagang pagkilala sa mga senyales ng red alert ay hindi lamang makatulong sa iyo na maiwasan ang sakit kundi makakatulong din na mapanatili ang natitirang mahalagang paggana ng bato. Una sa lahat, obserbahan ang iyong ihi araw-araw dahil ito ang pinakamaliwanag na salamin ng kalusugan ng bato. Kung makikita mo ang maliliit na bula at hindi ito nawawala pagkatapos ng humigit kumulang 5 minuto, hindi iyon normal na phenomenon. Ito ay maaring senyales ng proteinuria. Ibig sabihin, ang protina ay tumutulo sa pamamagitan ng filter ng bato. Madalas kong sinasabi sa mga pasyente na kapag napunit ang filter, ang mga bagay na dapat manatili sa katawan ay tahimik na dumadaan. At yun ang simula ng kidney failure. Pangalawa, kung ang kulay ngihi ay nagiging madilim tulad ng maitim na taa o maitim na sabaw, hindi mo dapat balewalain ito. Ito ay maring senyales ng microscopic o gross hematuria na nagpapakita na may pinsala sa loob ng bato o urinary tract. Huwag mong isipin na ito ay dahil lamang sa pagkain o kakulangan ng tubig dahil sa maraming kaso na aking nakasalamuha. Binabalewala ng pasyente ang senyales na ito sa loob ng maraming buwan at natuklasan lamang kapag malala na ang sakit. Pangatlo, kailangan mong bigyang pansin ang pamamaga, lalo na sa mukha, sa paligid ng mata, at sa dalawang paa pagkatapos matulog. Ito ay senyales na ang katawan ay nagtatago ng tubig ng abnormal dahil hindi na kayang mailabas nga bato ng epektibo. Ngunit ang nakakabahala ay maraming tao ang nagkakamali na ito ay normal na senyales lamang ng pagtanda. At ang pagkakamaling ito ang nagiging sanhingang pagkawala ng pagkakataon para sa maagang paggamot. Sa ngayon, hinihikayat ko kayo na subukan ang isang napakasimpleng ngunit napakahalagang home test para sa pamamaga. Gamitin ang iyong hinlalaki upang pindutin ng mariin ang lugar ng sinbone sa harap sa loob ng humigit kumulang 5 segundo pagkatapos ay bitawan. Kung makita mo ang isang bakas ang indentation at hindi ito mabilis na bumalik sa dati, iyan ang senyales ang tunay na pamamaga na nagpapakita na ang mabato ay may malubang problema. Sa kasong ito, ang pagpapaliban o karagdagang pagsubaybay sa loob ng ilang araw ay maaring magpalala ng kondisyon ng mabilis. Dapat kang magpatingin sa doktor ng mas maaga hanggat maaari. Bukod pa rito, ang isa pang senyales na madalas na binabalewala ay ang madalas na pag-ihi sa gabi. Humigit kumulang 2 hanggang 3 beses sa isang gabi. Maraming tao ang nag-isip na ito ay senyales lamang ng pagtanda o dahil sa pag-inom ng tubig sa gabi. Ngunit sa pananaw ng isang profesional, kailangan kong idiin na ito ay maaring isang maagang babalang pagbaba ng pagganang bato kapag nagulo na ang mekanismo enehe pagkonsentra enehe ihi. Kapag humina ang mga bato, hindi lamang ang isang organo ang apektado kundi ang buong sistema. Maari kang magsimulang makaramdam ng matagal na pagkapagod, hirap sa paghinga,
maputlang balat, ito ay dahil hindi na sapat ang pakhawa na hormona na nakpapasikla sa produksyon na red blood cells na nakre-resulta sa chronic anemia. Kasabay nito, ang kawalan ng pag-activate ng bitamina D ngang mga bato ay magpapahina sa mga buto na madaling mabali. Nakita ko ang maraming kaso kung saan ang isang maliit na pagkadulas lamang sa bahay ay nakdulot ng balingang buto. Hindi dahil sa malubhang aksidente kundi dahil sa mahina na ang pundasyon ng buto dahil sa sira na bato. Sa pamamagitan ng lahat na ito, nais kong maunawaan ninyo na ang mga bato ay hindi lamang isang organo na nagsasalangang dugo kundi isang tahimik na tagapamahalangang pangkalahatang kalusugan. Kapag humina ang mga bato, unti-unting mawawala ang likas na balanseng katawan mula sa dugo, buto, hanggang sa cardiovascular system. Umasa ako na ang mga pagbabahagi ngayon ay hindi lamang magbibigay ng kaalaman kundi makakatulong din sa iyo na bumuong isang aktibo at mas alisto na salubin sa iyong sariling kalusugan. Minsan, sa pagbigay lamang ng pansin sa isang maliit na senyales, sa pagbabago ng isang simpleng ugali, maiwasan mo ang napakalaking kahihinatnan sa hinaharap. Ang malusog na pamumuhay ay hindi malayo kundi nagsisimula sa taos-pusong pag-alala sa iyong sariling katawan araw-araw